manlalaban? Aba ay tingnan po natin. Sipain ko sila sabihin mo. Tangina. Lumalaban siya dito sa mga tangkang gustong ipakulong. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. Nag-mayor ako, nag-congressman ako, nag-presidente na ako. Do not give me that shit. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ako, matindi ito. Dahil itong dating presidente digong tangka na pagpakulong sa kanya ay gustong manlaban para protektahan ang kanyang sarili. Hindi ito fake news. Mga mahal kong taga-subaybay, ibabahagi ko po sa inyo itong matindi na gagawin ni dating Presidente Digong sa mga gusto na magpakulong sa kanya. Dahil napakainit na usapin na siya ay dapat ikulong at nang sa ganon pagbayaran niya at naaayon ho sa mga legal na proseso dahil sa kanya mga inaasal na hindi maganda na ginawa. Bibigyan po natin ng linaw ito, mga mahal kong taga-subaybay. Kaya kapag may pagkakataon po kayo, inanyayahan ko kayo patapusin, panoorin ang vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto, nako, ay malakas pa ho ang dating Presidente Digong dahil manlalaban ho. Hindi nyo pwedeng hulihin, hindi nyo pwedeng ipakulong si dating Presidente Digong dahil hindi nyo ito makukuha dahil manlalaban. Ayon po sa kanya. Huwag na natin patagalin, mga mahal kong taga-subaybay. Shoutout po sa lahat. Eto, nako. Sandali lang po ha. Bakit sila nagkalitan doon man ako? Sa Quadcom, nasa Senate, House of Representatives. Hindi sa Senate, sa Quadcom. Mga congressman. Kasi inibitahan ka ng pro attorney Jeff Graff. Galit sila. Galit sila kasi hindi ka rin sumipot. Hindi ka daw sumipot. Sinong galit sa akin? Yung nagsabi si Abantil, saka yung si Dan Fernandez at saka si Lloyd. Sipain ko sila sabihin mo. Tangina. Pera nila. Wala na akong pera eh. At pamasahe ako doon. I am living on my retirement pay. I never, kayo taga Davao kayo, lakin tayo doon. Magkababata tayo dito. Wala ako. Ayun na maliwanag po mga kaibigan. Ang pinag-uusapan po natin para hindi kayo mabiktima ng anumang fake news. Itong mga membro ng Quad Committee na nag-iimbestiga ho dito po sa EJK killings ay kung magugunita nyo ho ay hindi umattend ng hearing itong si dating Presidente Digong dahil nakatunog ho na siya ay iko-contempt kapag nakakitaan siya ng hindi magandang asal at pagsisinungaling diyan ho sa Quad Committee. Kung nakalusot ho siya diyan sa Senado dahil nandyan ang kanyang mga kakampi ay hindi siya makakalusod sa Quad Committee na mainit na pinanindigan ni Congressman Nabante at marami pang mga kasama na kailangang i-contempt. Hindi sila magdadalawang isip na i-contempt. Pag sinabing i-contempt, ay pwede kang makulong pansamantala. Diyan po sa kulungan sa Kamara. Datapwat sa puntong iyan ay hindi ho nagpakita. At biglang nagtago itong si dating Presidente Digong. Subalit biglang umutlaw at nagpahayag
na sabi niya, sipaing ko sila. Aba, ibig sabihin ni maninipa ho. Isang uri ho ng panlalaban. Isang uri ho ng lumalaban siya. Dito ho sa mga tangkang gustong ipakulong siya sa Kamara. Dati sa legal, mga kaibigan, na rules na pinapatupad do, na kahit sa Senado. Ba't hindi ho nangyari sa Senado? Dahil kalukuhan lang ho ang naganap na hearing. Dahil nandyan ho ang kanyang mga kakampi na scripted ang ginawa. Coco Pimentel, Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla at marami pang iba. Iisa, si Senador Rizal Ontiveros na nanindigan. But dito sa Quad Committee ay nakatunog siya na talagang iko-contempt siya at ikukulong pansamantala sa Kamara, kaya hindi ho siya nagpakita, datapwat biglang umutlaw. Muli kong inuulit, at yan ang kanyang mga pahayag. Siisipain niya Congressman Nabante, Congressman Paduano, Congressman Fernandez at marami pang iba na membro ng Quad Committee. Isang uri, maliwanag ko, ng panlalaban. Isang uri na hindi ho magandang mapangitain sa isang tao na kapag kinontempt mo diyan no sa Kamara ay maninipa. Nako, ito pa ho. Extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan, pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon. Buang. Pag sinabi pang ipakunting ka daw. Sige daw. Paduano nagsabi kanina lang. Sa Sino? Paduano. Congressman Paduano. Congressman Paduano. Kasi Sino yung unggoy na yan? yung tagasaan yan. Kasi yung actor na yan, si Nakakulong sa lahat ng mga resource person. Ganyan nag-contempt sa lahat. You don't scare me. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. Nag-mayor ako, nag-congressman ako, nag-presidente na ako. Do not give me that shit. Totoo ba may impartiality na kita ngayon, Mayor? Ayun na mga kaibigan, maliwanag naman ho. Doon ho sa mga nabanggit na pangalan, diyan sa kanyang actual interview. Tinawag na unggoy. Congressman Paduano, ikaw pala isang unggoy. At ang mga membro ng committee, ng Quad Committee, kayo pala isang unggoy. Ayon to dito kay dating Presidente Digong. Magaling ho mambudol to eh. Si dating Presidente Digong, kita niyo ho ang sasabihin niya. Ano ang pamasahe ko? Wala akong pamasahe papunta doon. Yan ang kanyang mga katuwiran. Nako, lumantugtugin na yan. Dating Presidente Digong. Kunwari, ikaw ay makimasa. Kunwari, ikaw ay isang katulad ko na mahirap. Pues, nagkakamali ka, abistado na ang kalakaran ng iyong mga pambubudol. Hindi nakakagatin yan ng taong bayan, ng Quad Committee. Sinong maniniwala sa iyo nang wala kang pera? Ay, huwag mong lukuin ng iyong sarili. Dating Presidente Digong. Dapat, naging isang dati kang presidente, ay kapupulutan ka namin ng aral ang mga lumalabas sa bunganga. Datapwat hindi ho eh. Sa mga lumalabas sa iyong mga bunganga ay wala kaming mapupulot na anumang kagandahan na dapat tularan ka. Bagus sa sinasabi mo, nasisipain mo ang mga yan. Isang uri na ikaw ay gustong lumaban kapag ikaw ay kinontempt at kapag ikaw ay pinakulong diyan no sa Kamara. Nako, ito pa. Wala ka siguro. At alam mo, actually, wala. In fairness to the idiots, wala akong notice na pupunta ako ngayon. Sabihin mo nga ang indot na yan. Pero si Attorney Delgra Mayor nagbigay ng parang reply sa summon or sa nagbigay. So what was his reply? Kasi nalagay sa na si according to Attorney Delgra na
yung ginawa mo sa Senado, pwede nilang kukunin kung gusto nila na Ano imbitahan na ka. sinabi ko? What is there to say or more to what I have said? Na sinabi ko naman lahat. Ano po ba ang gusto ng mga gago? May balita, Mayor, na ang ICC prosecutor sa iyo dito na gusto. Nako, matindi ito mga kaibigan. At hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Iyan ho, sa inasal at mga pahayag ho ng dating Presidente Digong. Ang unang sinabi nga niya ay sisipain ang gusto magpakulong sa kanya, manlalaban. Aba ay tingnan po natin. Dahil hindi ho siya umatindang hearing, ay pwede ho itong makontempt. Katulad ng nangyari ho diyan ka sa kanyang tauhan din na si Roque. Kung gagawin niya na maninipas siya. At kaabang-abang ho ito. Dahil desidido ho ang Kamara na ipatupad ang rules. Dahil wala po itong ligtas. Dahil yan ang tinatawag ho, mga kaibigan, na kahit mahirap ka, malaking tao o maliit man na tao, dapat pantay-pantay. Walang mahirap at mayaman sa legal na proseso na pinapatupad ho diyan sa Kongreso o ano pa man na batas na rule of law sa ating Republika ng Pilipinas. Kung gayang i-contempt ang katulad ko na may hirap, dapat gawin din ho ito kay dating Presidente Digong na yan ay natunugan ni dating Presidente Digong datapuwat. Hindi ho siya nagpakita, biglang nagtago nung hearing at biglang umutlaw kahapon at yan ang kanyang mga pahayag. Sisipain niya ang tangkang magpapakulong sa kanya at mga unggoy na tinawag ang mga congressman na membro ng Quad Committee. Abangan po natin kung ano ang kahihinat na nito. Ito ba ay tuluyan ng i-contempt para mag-issue ng warrant of arrest at panibago ho na ikangapoy pag-aresto dito kay dating Presidente Digong. Muli po maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video nito. Bye-bye. Palakpakan sa comment section no. Huwag niyo pong kalimutan magbigay ng anumang public opinion.